So, magandang gabi po muli sa inyong lahat mga kababayan. JNK po muli ang inyong abang lingkod. Ang inyong kago na laging on the go. Pag-usapan naman natin to mga kababayan. Isa na namang wanted sa Pilipinas. Diba? Na kung saan po ay siya po ang allegedly na may kagagawan o mastermind sa pagkamatay po ng gobernador o dating gobernador ng Negros Oriental na si Ruel Digamo at yung mga iba pa pong nadamay doon sa kanila pong lugar dahil po sa away politika di umano, mga kababayan, at alam naman po natin itong dating congressman na si Arnie Tevez, ang kwento nito. Ngayon, mga kababayan, ay dahil po sa pagkakahuli niya sa tulong ng Interpol at syempre ng Timor-Leste, diba? Mga kababayan, ngayon naman po ay iniaangal na po ng presidente ng Timor-Leste or ng East Timor na si, ano pangalan nito? Nakalimutan ko na. Si Jose Ramos Horta na iuwi na daw kaagad-agad itong si Arnie Tevez, mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo kung bakit ito gusto ng pauwiin? Alam niyo kung bakit gusto ng madaliin ang pag-extradite dito kay Tevez? Sana all, mga kababayan. Sana all lahat ng presidente ganito. Diba? Hindi kinukonsente. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kinukwento niya po mga kababayan, ito daw si Arnie Tevez. Diba? Siya po ay alam natin na wanted po ng Pilipinas. At may red notice na ito. Na siya ngayon ay naglalagi sa Timor-Leste. At itong si President Jose Ramos Horta ay napapansin nito na yung mga tao doon o mga kapulisan, mga kababayan, dahil nung nahuli po ito, bantay sarado pa ito ng mga tao ng East Timor. So sa makatuwid, lumalabas po na yung mga tao doon ay mukhang nababayaran nitong si Arnie Tevez. Parang ang lagay, mga kababayan ko, lumalabas po na kumbaga itong mga taong ito ay nagiging corrupt. Imbis na matitino dahil nakakatikim ng pera galing kay Arnie Tevez, ang nangyayari mga kababayan, siya ay kinukupkup. Siya po ay binabantayan pa na parang hari. Napakatindi, no? Pero pag ang tao dito sa Pilipinas walang pera, wala pong dating sa gobyerno, o kaya naman ay sabihin natin talagang nasa laylayan, o kaya walang-wala sa buhay. Kahit hindi niya kasalanan, minsan siya pa ang may kasalanan. Pero dito sa status ng mga mastermind o yung gumagawa ng hindi karumal o gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen dito sa atin, ay nababaliktad po nila ang batas. Dito po, mga kababayan, nagsalita po ang presidente ng East Timor na si Jose Ramos Horta. Ano po yung sinabi niya? Ito po, iyaano ko sa inyo sa file. Okay. So ayan po, Timorese leader wants Tevez sent home ASAP. Yan yung sabi ko sa inyo kanina dahil napag-alaman po natin galing po sa mga video ni Bad. Kung kilala niyo po yung isang vlogger din ng mga kakamping, ay talaga pong sa kanilang research ay sinabi po nitong si President Jose Ramos Horta na nakukurap po ang mga tao ng Timor-Leste nitong si Arnie Tevez. Kaya gusto niya na po itong maiuwi kagad. Ito po, mga kababayan, once Filipino lawmaker turned fugitive Arnulfo Tevez Jr. returned immediately to the Philippines. The National Bureau of Investigation said on Saturday following a meeting with a Timorese leader.
NBI Director Medardo de Lemos led the team that the Bureau sent to Dili, Timor-Leste's capital. He was accompanied by Filipinas Astrero, who heads the NBI International Operations Division, and 4 other agents. Okay? Tebes, who is wanted for the murder last year of political rival Roel Digamo, was arrested by Dili Police on Thursday while playing golf. Buti na lang, meron pa rin mga kapulisan ng Dili, ng East Timor, mga kababayan, na hindi nababayaran. Pero usually, yung mga matataas na tao doon, sabi ko nga po sa inyo, mukhang nakapaligid pa. Laging binabantayan doon pag pumapasok ng airport. Itong si Tebes, naglalabas-pasok, mukhang may pinupuntahan gamit ang kanyang chopper, mga kababayan ko. Pero parang VIP ang treatment sa kanya doon. Hindi po siya katulad nung dumadaan siya doon sa proseso na kagaya ng pangkaraniwang tao. Itong si Tebes ay parang may tao na nakikipag-usap. Diba? Parang naglalakad ng kanyang mga papeles para nang sa ganon ay mabilis ang transaksyon. So sa madaling salita, nagiging corrupt. Diba? Nababayaran. Siyempre, nakakatikim ng pera. Ang tanong, di ba naka-freeze ang pera ni Arnie Tebes? Saan ang gagaling ngayon ang kanyang pera na pinanggagastos, pinangbabayad doon sa mga tao na yon? So sa makatuwid, mga kababayan, iniisip ko po na merong nagpupondo sa kanya, hindi kaya itong sila Kibuloy o kaya ang mga Duterte, or mga kababayan, gumagamit din siya ng ibang tao, di ba? Dahil alam naman natin, ang pera na galing po sa kasamaan, hindi po yan ipinupunta doon sa mga bangko ng nasabing mga taong ito. Gumagamit sila ng ibang dummy account, di ba? Para nang sa ganon ay makarating sa kanila at magamit nila yung pera na yon. Kahit na i-freeze mo yan, talagang makakagawa ito ng paraan. So, yun yung mga tanong o yun yung mga bagay na we need to look into. Diba? We have to look into it, mga kababayan. Dahil paano nakakagawa ng ganong bagay ang isang taong naka-freeze na kanyang asset and liabilities? O mga asset na lang. Di ba? Nakakapagtaka talaga Ang tindi. Ito, sabi pa dito, police were acting on a red notice on the expelled congressman issued by the International Criminal Police Organization or Interpol in February. In a statement on Saturday, the NBI said regarding its meeting with the Timorese leader that President Horta communicated his earnest desire for the immediate resolution of the case and emphasized the importance of expeditiously removing Tebes from Timor-Leste. Buti na lang, mga kababayan, itong presidente ng East Timor ay hindi kagaya ng iba na corrupt. Hindi kagaya ng iba na sila po, masasabi natin, ay kumukonsente ng isang terorista. Mga kababayan, kung presidente ka, tapos kukonsintihin mo yung terorista, malamang mapagbibintangan ka rito na kumakanlong ng terorista. Diba? The NBI said it is currently coordinating with authorities in Dili to bring Tebes home, despite his lawyer assertion to the contrary that this procedure could take some time because Tebes case must first be brought before a Timorese court. Biruhin nyo tingnan nyo to, matindi mga kababayan. Alam nyo ba na pati si Tebes nakakuha rin ng mga abogado aside from aside kay Attorney Topacio. Nakakuha po siya ng mga dekalidad na abogado doon sa Timor-Leste. Tingnan nyo. Paano niya nababayaran yung mga yon?
Sa ibang lugar na yun mga kababayan So sa makatuwid, mayroon pa rin talagang galamay na kumikilos itong si Arnie Tevez. So tama lang na nagpapatunay dun sa sinasabi ni President Horta na itong si Tevez ay kinukurap yung mga mind ng mga tao sa Timor. 'Di ba? Na siya po ay binabantayan pa. Napakatindi. VIP. Tevez lawyer Ferdinand Topacio also said on Friday that his client has assembled a legal team led by 2 former top officials in Timor-Leste. Kita nyo na? Nag-assemble ng legal team led by 2 former top officials in Timor-Leste. Ibig sabihin, magagaling. Top official mga kababayan Diba? Magaling yan, hindi basta-basta. So, siyempre, ang pera dyan na ibabayad mo ay hindi rin basta-basta. Kita nyo na, yung pagkakaiba, pag pangkaraniwang tao ka, kulong ka kaagad. Pag kung merong bitay pa, baka kahit wala kang kasalanan, ikaw pa rin ang may kasalanan. Pero yung mga tao, mga kababayan, na laging sinasabi nila na wala daw silang ginagawang mali, na wala silang kasalanan, na hindi sila ang pumatay, na hindi po sila yung gumawa ng krimen, ay laging nagtatago. Diba? Sino na? Si Bantag, na dati kinakampihan ko, inilaban ko pa. Diba? Etong si, isama na natin si Sulueta, na namatay na, mga kababayan. Isama na natin itong si Kibuloy, na parehas ng sinasabi. Kasalanan, pero takot humarap sa korte. Takot humarap doon sa Senado, sa Congress, at binabaliktad pa. Yung US daw ang nagpapa-stop o nagpapa-reschedule palagi ng hearing. Hindi daw sila. Mga kababayan, speedy trial nga pagdating sa US tapos sasabihin nyo, hindi gumagawa ng paraan, ayaw magpa-hearing ng US. Ayaw ng titaklong. Diba? Magaling lang talaga mga kababayan. Magaling gumawa ng lusot itong mga taong ito kasi mapipera. Topacio said a trial was held on Saturday which his client detention in Timor-Leste extended by the court for another 15 days maximum or for the possible duration of the trial. Dapat nagpunta yung mga official natin doon. Itong si NBI, ano ba pangalan nito? Mga kababayan? Si NBI Director Midardo de Lemos. Kasama niya yung iba pa for other agents. Pero sila po ay sawi na umuwi dito dahil nag-extend pa ng 15 days. Dahil ang kanilang gustong palabasin, mga kababayan, dahil tatandaan nyo po na itong si Arnie Tevez ay nag-a-apply ng asylum doon sa Timor-Leste. Di ba na-deny na yan? So parang inulit-ulit nila. Ngayon mga kababayan, gumagawa sila ng paraan, lahat ng pati yung legal team nila galing sa Timor-Leste, gumagawa sila ng paraan, lahat ng paraan na kumbaga magkakaroon ng trial muna doon sa Timor-Leste, samantalang wala namang atraso si Tevez doon sa Timor-Leste, pero nakagawa sila ng paraan na magkakaroon daw muna ng trial sa Timor-Leste within 15 days, mga kababayan ko. Ganon ka-impluwensya yung mga taong ito. Diba? At nabalitaan ko pa, baka hindi lang daw 15 days yan. Iba kayong maximum 15 days yan, maging 40 days. Parang ano lang, parang patay lang. Diba? So, hindi pangkaraniwang mga tao na talagang, bakit takot na takot silang humarap sa batas? Bakit takot na takot sila ilaban yung sarili nila sa dami ng pera nila, sa dami ng abogado nila, takot silang lumaban sa batas. Yun ang nakakapagtaka. Na pare-parehas ng sinasabi, itong si Tevez, si Bantag, itong si Kibuloy, mga kababayan na wala daw silang mga kasalanan pero nagtatago. Bungbong.
So, doon kayo magtataka. Wala naman siyang kaso sa Timor-Leste. Tapos, may trial na mangyayari. Nagawan nila ng palusot dahil daw nag-a-apply ito ng asylum doon, mga kababayan. Dininay nga nila eh. Tapos nakagawa ng paraan. Kasi talaga, kasi may galamay na gumagalaw, di ba? Baka hindi lang galamay ng octopus, mga kababayan. Mas marami pa din ang galamay na kumikilos para sa kanila. Siyempre nga naman, pera-pera lang. Diba? Okay. Sabi ni Infinite Streams TV, FYI kago from dati bank executive, wait, hold on. For your information kago from dati bank executive, many criminal elements of secret accounts, etc. Bank secrecy, law matindi mga criminal, VIP treatment sa bangko, FYI. Kasi maraming pera tinatawagan pa nga ng mga taga-bangko. Yan nga mga kababayan di ba? Pagdating dyan sa mga ganyan, talagang, usually, minsan, ang nagiging kakungtsaba, yung mga nasa bangko din minsan. Pero alam naman natin talaga, ang kalakaran dyan, para hindi, kasi may AMLAC tayo, ang ginagawa nila, ilalagay nila yung pera sa ibang tao para hindi mahuli, hindi madaling matrace. Ganun lang yun mga kababayan. Diba? Kasi kung sa under ng pangalan nila, kamag-anak nila, mas madali yan mahuli. Pero pag sa ibang tao yan, mas mahirapan. Kahit na sabihin natin, nandyan ang AMLAC, nakamonitor, mahirapan pa rin, mga kababayan. At kung nakakagalaw talaga, itong si Arnie Tevez, according dito, sa sinasabi po ng presidente ng East Timor. So, ibig sabihin, baka hindi nga bangko baka cash to cash basis ang ginagawa nila diyan. Kasi nakakagalaw-galaw pala siya Diba? VIP ang treatment diyan kay Arnie Tevez sa East Timor. So, naniniwala ako mga kababayan na may matinding puwersa at talagang nagkakaroon ng pera yung mga taong sa kanya. Nagtatago dito kay Tevez. Di ba? Sabi ni Mami Mighty Baisa, grabe, ikaw na, Tevez. Ang tindi talaga, Mami, di ba? Bibit-bitin na lang, kaya nagpunta yung NBI director doon kasama ng 4 na agent, pero nahanapan pa ng paraan nila Attorney Topacio at nung mga abogado doon sa East Timor. O doon ka magtataka talaga. Diba? Sabi ni Mio, mga galamay ni Digong, buhay hari. Kaya nga diba? Kaya nga nung time na pinalabas na ni Bato, mga kababayan, nagalit daw si Digong kay Tevez. Nako, hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi may kwento, di ba sabi, may isang nung 2021 ata yun, if I'm not mistaken, 2021, hindi ko alam sakto nung anong taon na. Basta may nangyaring isang incident na yung papatayin sana sila Digamo, si Roel at si Janice, mga kababayan, na hindi natuloy. Tapos ngayon, nahuli yung mga kriminal. Ngayon may nagsalita na isang na senador na ngayon, na dikit kay Digong. Si Eric Celis ang nagsabi niya mga kababayan. Ngayon, ang sabi, huwag mong gagalawin yan kasi lagot ka kay Pangulong Duterte. So, ibig sabihin mga kababayan, may alam sila sa nangyayari, pero bakit hindi nila pinigilan? Bakit hindi nila hinuli yung tao? So, simple lang. Tama kayo ng hinala. Baka pare-pares tayo ng iniisip. Mga kababayan, meron talagang kaugnayan itong si Tevez at ang mga Duterte. Kasi, nung sinabihan siya, huwag mong gagalawin niya mag-asawa na yan. Kung hindi, malalagot ka kay Pangulong Duterte. Diba? So, ibig sabihin, mga kababayan,
Pinagsabihan nyo ng tao, senador na ngayon, yung nagsabi daw doon kay Tebes, bakit hindi nila inilalabas kung sino yung tao na yon? Kung sino yung senador na yon? Bakit takot na takot itong sila Celis na sabihin, pangalanan kung sino yung senador na yon? Diba? So ibig sabihin, mga kababayan, sa madaling sabi, meron talagang kaugnayan. Alam nila eh. Diba? So, hindi malayong mangyari yung iniisip natin kahit na ito ay opinion lang, na baka malamang isa rin ang mga ito sa nagpopondo kay Tebes. Infinite Streams TV, yan ang totoo. Worldwide criminal elements workers with the banks because of their money trails through a bank secrecy law in favor sa criminal. Hindi ako masyadong tawag dito. Hindi ako masyadong familiar doon sa bank secrecy na sinasabi mo, Infinite Streams TV. Mababaw lang yung kaalaman ko kaya hindi ako masyadong nagko-komento doon sa sinabi mo kanina. Pero, of course, dahil may mga ganyan, mas madali pa rin para sa akin gumawa ng kalokohan pag ito ipapasa mo yung pera under sa ibang pangalan or gagamitin mo ang cash-to-cash basis. Kung ikaw naman ay nakakaikot, kung ikaw ay nakakagala, diba? So cash-to-cash basis ang hinala ko na ginagawa ni Arnie Tebes. Mas madali kasing matrace pag sa bangko. Kahit na sabihin natin may bank secrecy law, madali pa rin. Kayang anuhin yan ng AMLAC eh. Alam ko kaya yan anuhin ng AMLAC, pasukin, kahit na may ganyan, mga kababayan. Mel Warren, sipag mo naman mag-research, Infinite, pati mga criminal nire-research mo. Okay? Oo nga, magaling si Infinite Streams, mga kababayan. Gusto ko rin yung kanyang yung think tank niya. Okay. Dati, bank executive uncle ko, so alam ko. Ayun, kaya naman pala eh. At Ma'am Judy Batan, mayaman kasi si Kalbo, yun ang daming galamay, pero ngayon, hindi na siya makakalusot. Mga kababayan, we are not so sure, di ba? Hindi pa rin tayo sure dito. Alam naman natin kung paano kumilos, gumalaw yung mga abogado ni Tebes. Di ba? Pagdating sa ganitong bagay, kita nyo, Timor-Leste, napapaikot nila. Isipin nyo mga kababayan, bakit hindi pa mabitbit ng NBI director? Di ba? Wait lang po, inom lang ako tubig.